So, ayan, without further ado, let us all welcome Dr. Edwin Bien. Wow, thank you very much. Thank you very much, Miss Precious, and to everyone, long live Dyna Farm. Yes, Doc, good Okay, morning po. good morning po. As per our discussion, tatalakayin po natin today ang tungkol sa immunity as well as sa immune system. So, with your permission, meron po akong gustong ipakita ng mga slides. Alam niyo po, napakaraming beses na nating naririnig ang word na immune system, pero a lot of people actually do not know saan nakatira yung immune system. Alam natin kung asan ang puso, nasa ng atay, nasa ng baga, nasa ng utak. Pero pag tinanong mo, asaan ang immune system? So parang nalilito tayo. It's a place where there are different organs working with one another. Yan ang immune system natin. Para maunawaan po ninyo, tingnan natin ang picture number 1. Ayan, oh. It acts as a body defense. At syempre, nire-recognize niya ano man ang aatake sa kanya. Mga foreign substances, bacteria, viruses, and so on and so forth na nagiging dahilan ng karamdaman. So sa picture number 1, tingnan natin yung mga immune system organs. Ito na po siya. Ito yung mga parte ng ating katawan kung saan nandoon ang immune system. Magugulat kayo yung tonsils. Akala natin ang tonsils masama. Pero yan ay nagfi-filter ng lahat ng ating hinihinga. So that's part of it. Sa bandang kaliwa, makikita nyo yung bone marrow, yung ating palang bulalo, sapagkat siya ang nagpo-produce ng ating white blood cells. Of course, yung ating bronchus, alam nyo yung bronchus natin, yung tubo na pumapasok sa loob ng baga, mayroon po yung tinatawag na mga buhok-buhok na kung tawagin ay cilia, lahat ng pumapasok na usok, particles, mga toxins ay pinifilter noong buhok-buhok na yon sa loob ng ating baga or cilia. Okay, alam po ba ninyo yung spleen o pale? Nandito yan sa katapat ng atay sa bandang kaliwa. Diyan po ginagawa ang mga white blood cells. Ang ating intestines, hindi natin akalain na ang intestine natin gumagawa pala ng certain vitamin B12. At yung vitamin B12 na yon is very important para sa ating malusog na immune system. So, tulong-tulong ang mga organs na ito to provide yung resistensya natin laban sa karamdaman. Pero saan nila pinatutulay? Yung panlaban. Ito po yung picture number 2. Ang tawag doon ay lymphatic system. Yan. Ito ay mga ugat. Pero ugat na hindi nyo nakikita. Hindi tulad ng artery, hindi tulad ng vein. Nakikita nyo yan sa braso nyo Pero ang lymphatic system, yan ay network ng mga ugat na maliliit na kulay puti ang dumadaloy sa kanya. At diyan po naninirahan ang ating mga kulani. Yung mga kulani or lymph node, yan po ay mga sundalo. Hindi yan masama. Dahil yan ang unang-unang susugod kung mayroong kalaban na pumasok sa ating katawan, gaya ng sugat na may mikrobyo, kung magkakaroon tayo ng kulani dahil sa lymph node. So, napupuna po ba ninyo na may mga babae na may bukol sa kaliwang suso? Kahit na anong gawin ng chemotherapy at surgery, pwedeng lumipat sa kanang suso. Dahil meron tayong lymphatic system, doon dumadaloy yung cancer cells kapag natatalo niya yung ating lymph node. Naman tayo dun sa view. Okay, so ang lymphatic system, yung ating lymph node is very important. Sa mga nagpapamasahe, naku, huwag niyo pong ipapadurog yan. Kasi di ba minsan pinipilit ng reflexologist na dinudurog yan. Huwag po. Yan ay lymph node that is important for our fight against infection. Ngayon, mas madali nating marirealize anong itsura ng lymph node sa mga bata. Halimbawa, yung mga bata na may ubo-ubo. Tapos, mapupunan nyo pag kinapaan leeg. Na natin ang picture number 3. Ayan, ang kulani. May mga kulani. Hindi lamang sa tuberculosis nakikita ang kulani. Anything that causes respiratory tract infection, pwedeng magkaroon ng kulani.
At itong kulani na to, pwedeng lumaki. Ito yung lymph node Kapag lumaki ang kulani na to at natalo siya noong mga selula na hindi nakokontrol ang paglaki, ang tawag na doon ay lymphoma. So, ibig sabihin, ang ating lymphatic system, napakahalaga yan. Mayroon ding lugar kung saan very common itong kula-kulani na ito. Sa mga kababaihan naman na may mga UTI, mga kababaihan na mayroong cervicitis o problema sa kanilang matres at kwelyo, nasa picture number 4. Yan, may mga lymphatic system din kasi dyan. So, UTI, problem sa pagkababae, pwedeng magkaroon ng kulani sa lugar na yan. Ano ang itsura nung loob ng kulani? Tingnan natin ang picture number 5. Ganito siya, parang prutas, no? Ito talaga yung maganda sa ating katawan. Ginawa ang mga kulaning ito para magbahay ng mga white blood cell. At yung white blood cell na yon ang lalaban ngayon sa mikrobyo. Kakainin ng white blood cell ang mikrobyo at kapag patay na ang mikrobyo, iuwi niya roon sa kulani. At doon sa kulani ay tutunawin na yung mikrobyong yon. Ano ang pantunaw doon sa mikrobyong yon? Nasa picture number 6. Itong ating mga white blood cells. Alam niyo po ba, pag nagpakuha kayo ng CBC, mayroong white blood cell, may red blood cell. Yung white blood cell, ang normal value, nasa mga 5 to 10,000. Iba't iba ang white blood cell natin. Yung neutrophil, nakikita niyo dyan, panlaban sa bacteria. Monocyte, panglaban yan sa mga tumor. Eosinophil, panglaban yan sa mga allergy. Lymphocytes, panlaban yan sa virus. And basophils, panlaban din yan sa mga foreign objects, including mga cancer cells. Okay, ano ang most common na pasukan ng mga mikrobyong ito sa ating katawan? Akala natin yung ating kinakain. Hindi po. Yung ating ini-inhale, nasa picture number 7. Ang ating ini-inhale ang numero 1 pasukan ng kung ano-anong mga mikrobyo. Hindi nga ba yung COVID, sabi, na-i-inhale natin yon. Yung usok, na-i-inhale natin yon. Yung streptococcus, na-inhale natin yan sa ibang mga tao. Tuberculosis, na-inhale natin yan. So kapag na-inhale natin yan, mamamaga yung ating lining ng baga. Pag namaga ito, pwedeng mahirap ngayong makahinga. Magkakaroon ng mga plema. Ito ngayon yung tinatawag nating congestion. Kapag lagi tayong may congestion, pwede itong mauwi sa bronchial asthma. So, yung mga may asthma, hindi yung nagkaroon lang nung bata sila. Pwedeng magkaroon ka nito kahit adult ka na. Kapag halimbawang, laging may pumapasok na mikrobyo sa ating baga. Ito ang itsura ng baga under the microscope. Tingnan natin ang picture number 8. Yan mamamaga yung lining ng baga, bronchospasm ang tawag doon. Magkakaroon ng thick mucus secretion. Pagkatapos, kakapal, mamamaga yung mismong daluyan. So, hinap tuloy tayong huminga. So, part of the immune system is a problem in the lungs. Kapag mahina immune system mo, lalabas yon sa baga. Bilang ubo, hirap huminga, mayroong kang wheezing. Yan. So, mayroong isang tao, sikat na bumagsak ang kanyang immune system. Nakapagtataka, mayaman siya. Meron pa siyang papungsoy-pungsoy. Pero bakit kaya? Nasa picture number 9. Tingnan natin. Ayan, siya mismo. Sinabi niya na bagsak na mismo ang kanyang immune system at yung iba na nakikita siya sa Facebook, sobrang payat na po niya. Marami ang kadahilanan para bumagsak ang ating immune system. Hindi lamang mikrobyo, stress, pagod, gutom, uhaw, abnormal temperatures. Yung mga yun pwedeng magpabagsak ng ating immune system. Kaya napakahalaga na atin itong aalagaan. May mga karamdaman na pinababayaan din natin, gaya ng high blood pressure o diabetes. Nakakatulong yon para lalong ibagsak ang ating immune system. So,
pag bumagsak ang ating immune system, maraming karamdaman ang pwedeng lumabas. Tingin ko nga, itong nabanggit ko na celebrity na ito yung naging problema niya. Tingnan natin ang picture number 10. Lupus. Yung lupus or SLE, hindi alam kung ano ang dahilan nito. Ang komplikasyon nito sa kidney, pero marami pang ibang komplikasyon nito gaya ng madali kang mahapo, magkakaroon ka ng mga kirot sa iyong mga daliri, nilalagnat, nauubos ang buhok, nagkakaroon ng rashes, nagkakaroon ng organ involvement. So, ang lupus ay pwedeng tumama sa isang tao na nagkakaroon ng stressors in their life. So, ingat tayo sa mga stresses natin. Hindi lamang lupus ang isang immune system disease. Ito common din. Picture number 11. Nangangaliskis. Yung kaliskis kulay puti. Ang sarap kamutin. Natutuklap ang balat. Nangangapal. Ito ay psoriasis. Mahirap gamutin ang psoriasis. Yung iba nahihiya pag nakita na meron silang psoriasis. So, napakahalaga, naaalagaan din natin ang ating balat. Hindi pwede na kung ano-anong mga sabon o matatapang na mga kemikal ang nilalagay natin dito. Kailangan kompleto rin tayo ng hydration. Okay. Isa pang sakit dahil sa immune system na nakagugulat sa marami. Picture number 12. Yan ay rheumatoid arthritis. Iba yung gout. Yung gout ay dahil sa mga kinakain natin. Laman loob, nuts, karne. Pero ang rheumatoid arthritis, isang arthritis na kahit sa bata, pwedeng mangyari ito. Na-deform ang kanyang mga daliri. Yan. It is an autoimmune disease. It means, kinakain ng sariling katawan ng kanyang mga joints. Okay. Ngayon, meron ding immune system disease na galing sa labas. Ito yung picture number 13. Nadinig nyo na to? HIV and AIDS. Anong pagkakaiba ng HIV sa AIDS? Yung HIV, ibig sabihin, pumasok pa lang yung mikrobyo sa inyo. Okay, nasa picture number 14. Pumasok yung mikrobyo sa inyo, pwede kang magkaroon ng mga sugat sa labi. Okay? Sumakit ang iyong mga kasukasuan. Nilalagnat ka, nagkaka-sore throat ka. Nagkakaroon ka ng pagkahapo. HIV yon. So, kailangan babantayan natin. Kailan tinatawag na AIDS? Kapag kumapit na ito sa ating mga organs. Yung mikrobyo mismo. Tingnan natin ang next picture number 15. Saan ba natin nakukuha yung HIV? Sa pakikipag-sex lang ba? Hindi. Sa natusok ng karayom ng taong may HIV. Sa pagpapasalin ng dugo. So, natatamaan ng mga organs natin at nagkakaroon ng cancer ang taong may AIDS. So, napakarami po ang karamdaman na pwedeng manggaling sa immune system weakness. So, very important, palakasin natin ang ating immune system. Di po ba? Ito sa tingin ko ang magpapalakas ng immune system natin. From early time, ginagamit na po nila ito. Picture number 16. Ang bawang. Garlic. Naniniwala po ako na yung component niya na alisin, aliin, have antimicrobial property, antiviral property. Bukod sa nakakatulong pa ito in maintaining a good blood pressure, but at the same time, tumutulong ito sa ating kulani o lymph node. Garlic. Iniinom to 2 times a day. Kung may grabe ka ng problema, 3 times a day. Yan, huwag niyong kalimutan ang garlic capsule. Now, sa picture number 17, ito naman ang napakaganda sa mga foreign substances gaya ng mga tumor, lupus, psoriasis. Ang yigano has been shown to be a very powerful antioxidant. At yung pagiging antioxidant niya, lumalaban siya sa maraming karamdaman. Mula cancer, tumors, asthma, psoriasis, and many more. Okay, ngayon,
Para sa akin, napakahalaga na palalakasin natin ang ating naturalesa, ang ating resistance against illnesses. Dapat meron tayong lumalabas na pinakabitamina sa araw-araw o supplement sa araw-araw. Ito po ang paborito ko rin. Nasa picture number 18. Sabi ko kanina, isang pinapasukan ng maraming mikrobyo ay baga. Yung Dynatonic ay isa sa nagpapalakas ng ating baga. Pero hindi lamang baga, sabi nga tonic. So it completely gives us energy by the natural extract ng mga mushroom. Reishi Gano mushroom. Yan, Dynatonic. Nire-reseta ko po to isang kutsara 2 times a day sa mga mahihina ang resistensya. But of course, it's very important to keep ourselves positive all the time. Tamang pagkain, huwag tayong nagmumukbang. Picture number 19. Para na lang sa mga bata ang mukbang, tayo po dapat limitado na pati yung mga karne-karne natin. Ang kinakain natin mas marami ang isda, ang gulay, ang prutas, kaysa mga burger, chicken na nandoon sa mga fast food center. Yan. Ang paglalakad pala ng 30 minutos ay isa sa best exercise. Hindi kailangan tumakbo, hindi kailangan mag-enroll sa gym. Walking for 30 minutes will help improve our immune system. So yan ang maipapayo ko po regarding sa ating topic for today. Last slide natin. Thank you very much. Okay, ayan. Thank you, Doc. Marami na naman po kaming natutunan sa inyo ngayon, Doc. Okay, mga ka-Dyna Farm, we're open for the question and answer portion. Feel free to chat all your questions at babasahin po namin para masagot po ni Doc. Ayan, so Doc, maghintay lang po tayo ng mga questions. Ayan, Doc, may nauna na pong nag-text. Sabi po niya, ang tanong niya ay, paano makakaapekto ang stress at kakulangan ng tulog sa immune system? Sabi po niya. Ako po, unahin natin yung kakulangan ng tulog. Habang natutulog tayo, that is the time that we are repairing any damages to our cells. So kung tayo po ay laging hindi nagtutulog ng tama, lagi tayong puyat, inaabot tayo ng alas 12 o alauna sa pag-scroll sa ating mga cellphone, nakakatatlong oras na tayo, pwera pa yung pagpili natin online ng mga bibilin sa Shein, sa Temu. Alam po ninyo, nababawasan ang tsansa ng ating katawan to repair and replenish. Now, paano naman yung stress? Yung stress po kasi naglalabas ng certain hormones. Dalawa yon. Adrenaline, which is bad for our body. And number 2, cortisol, which is also bad for our body. Those two, adrenaline and cortisol, nilalabas kapag tayo na-stress, sumisira ng ating mga organs. Una, sa puso natin, tumataas ang ating blood pressure. Pumupunta sa ating lapay, tumataas ang ating sugar. Maniwala ba kayo na may mga taong diabetiko pero hindi mahilig kumain ng matamis at wala naman sa kanilang pamilya? Nagkaroon ng diabetes dahil lang sa stress? Ganon din ang mga taong na-stroke. May mga na-stroke na hindi naman high blood dahil din sa stress. So, yan ang sagot po natin. Okay, Doc. Then, eto pa, Doc. Ang isa pa pong tanong dito, may mga pagkain ba na proven na makakatulong sa immune system? Opo. Ay, napakarami. Green leafy vegetables. Dahil ang green leafy vegetables, gaya ng nakikita natin sa mga suplemento na spirulina, ay nagtataglay ng mga mineral. At yung mineral na yon ay kailangan ng ating mga organs at lymphatic system. So, kung naghahanap po kayo ng suplemento na makapagbibigay sa inyo ng mga kulang dahil ang pagkain nyo ay mga hotdog, hamburger, spirulina will give you what you are deficient in. Okay, so check po natin yung mga ito po sa Zoom chat box, ba may mga questions po dito.
Mga partners, meron po ba tayong question sa Zoom chat box? Partner, dito sa FB Live, so far, wala pa naman dito, partner. Baka dyan sa Zoom Partner chat box. Edsel, meron po ba sa Zoom chat box? Yes, thank you. Partner Precious. Nadala ako sa pakikinig kay Doc. Ito po, Ako nga din From- eh. kasi ang ganda. From Miss Beth Sigampong. Spirulina ba can strengthen our immune system? Ilang tablets ang kailangan pong inumin? Ayan po yung sagot ko kanina eh. Para sa akin, 3 hanggang 5 tableta ng 2 beses maghapon. Yan. Ito po, ito pa po, Doc, isa pa po. Namamana po ba ang autoimmune disease? Pwede. May mga tao na naipamamana nila yon sa kanilang anak. Halimbawa na lang yung kaso ni Angelina Jolie. Yung nanay niya ay mayroong karamdaman na naging dahilan ay tumor at pwedeng mailipat yon kay Angelina Jolie. Kaya nga nagpa-opera siya ng kanyang dibdib. Last po, Doc, from Zoom po. Actually, out of topic po ito from Milita Enriquez. Doc Bien, tanong ko po, ano magandang intake ng nanganak sa products po natin? Kasi ang laki pa rin po ng tiyan niya. Parang 3 months pa ang tiyan. Well, para sa akin, total health. Kapag nanganak kasi ang isang tao, nauubos lahat ng sustansya ng kanyang katawan dahil napupunta doon sa bata. So nakikita nyo maraming nagiging anemic matapos nilang manganak dahil yung dugo nila nauubos din. So para kompleto ang ating iinumin, I would suggest yung total health. Okay. Total Thank you health. po, Doc. Partner Precious, sa Zoom wala na pa. Partner, meron pa sa Zoom, may nalampasan kaya sabi ni ito yung kay Ma'am Luz Tiston, ano pong magandang product sa namamanhid na paa hanggang balikat? Yun. Oh, ibig sabihin po niyan ay maaaring ang nerves ay apektado po, no? So I would suggest yung Yi Yang Yan po, no? Ang Yi Yang Yan ay napakaganda sa ating mga nerves. Take it 2 times or 3 times daily. Okay, Doc. And then, from Ma'am Mercy po, good evening po, Doc Bien. Pag myoma po, ano pong products? Well, of course, meron tayong mga pambabae, no? Pero ang myoma ay benign. Ito ay hindi nakakatakot. Maliban na lang kung dinurugo ka. Kung dinurugo ka, mangangailangan ka ng iron. Pero kung hindi ka naman dinurugo, hindi naman kailangang mag-alala rito. Babantayan na lang natin ito na wag siyang lumaki. Ngayon, para wag maging cancerous ito, pwede tayong uminom ng Yegano. That will prevent conversion from benign to cancer. Yun. Partner Edsel, mukhang may mga tanong pa sa Zoom chat box natin. Kay Sir Lorenzo Dagadag, basahin ko lang po. Doc, ano ang supplement Dynafarm na bukol sa leeg, hindi po goiter? I would suggest yung Yegano pa rin. Dahil Yegano ganun din pa ang rin. epekto niya, ito ay anti-tumor. Ayan, Partner Edsel, ano po yung iba? Partner, Yan, pwede sumingit mo na ako, partner? Sige, partner. Partner, dito sa FB Live, Doc, sabi dito ni Gina Sarmento. Ayun, nawala si Miss Grace. Miss Yan, Grace, dito po ano muna yung tanong sa mo? Zoom. Doc, ano po ang products para sa mataas ang cholesterol? Yun ang ating tinatalakay lagi, no? Para sa akin, kailangan kini-cleansing ito sa ating katawan. Ang pinakamagandang pang-cleansing para sa akin ay chlorophyll. Meron pa, Partner Edsel. Partner, sorry, walang connection ko. Dito, Doc, kay sa FB Live, kay Gina Sarmento, ano po ba pwede gamitin pag walang tigil ang paglalagas ng buhok, Doc? Thank you so much, Doc. Okay. Well, malaking tulong yung Yi Yang Yan, ano? Kasi nakita nga nila na ang extract dito ay nakakapagpalakas
hair root. So itry po niya yon. Take it twice per day. Thank you so much, Doc. Po, Doc, from Miss Elena Tinyoso. Good evening, Doc Bian from Davao. Can I ask if ilang milligrams ang calcium needed sa katawan natin? Thanks for your reply. Depende sa edad yan. Kapag menopausal ka na, mataas. You can take up as much as 200 milligram. Pero kung bata ka pa naman, halimbawa na sa mga teenagers hanggang mga 30-year-old, less naman, mga 50 milligrams. Hello po. Follow-up question po kay Mr. Lorenzo Dagadag. Ano Doc combination ng Yigano capsule para mawala ang bukol? Well, lagi akong kumpleto dapat para sa akin, total health pack. Total health yun, gigano pala yun. Ayun, Yan, mukhang partner Precious. Thank you po, Doc. Yun na po. Hello po. Hello po. Hello. Partner, may gusto mong ano. Hello po, good morning. Si Yes, sir. ata to Sir Lorenzo? hindi po. Parang Hindi po sino ba? po yun? Hello po. Tanong lang po. Lauro, partner. Ayan pa, Lauro Palma po. Hello. Yes, sir. Yes, Sige sir. po. Yes, sir. Sige Tanong po. lang po. Yung daw pong pagkabingi ay nawawalan ka po ng balanse ang tao. Dahil sa pagkabingi, nawawalan ng balanse. Yung paglalakad niya, parang matutumba siya. Ano po ang mabisang kon po natin doon? Product. Yung pong walang balanse, pagkabingi, ay maaaring problema sa utak. So napakahalaga na nagpapacheck up po siya sa isang neurologist. Dahil yung neurologist ay magsasabi kung may bara sa loob ng utak niya. Kapag nakita na po ng neurologist ang pasyenteng ito, pwede po kayong tumawag muli dito sa ating usapan para maaral natin kung ano ang may papayo natin sa tao. Kasi alam nyo, maraming mga katanungan na hindi nyo naman nasasabi sa amin. Ilang taon na ba yung pasyente? Bata ba ito? Matanda? May diabetes o high blood ba ito? Ito ba ay naumpog o hindi? Ito ba ay nagkukumbulsyon o hindi? So yung mga katanungan na yon ay sa neurologist po ninyo ire-report. Ganun po. Hindi po siya, hindi po siya ENT. Hindi po siya ENT. Neuro. Neurologist po. Neuro. Neuro. Okay po ako. Okay po. Salamat Okay po, Doc. po. Salamat po. Magandang gabi po. Okay, Doc, mukhang siguro, Doc, ito, babasahin na lang po natin yung dalawang last two questions para po from Ma'am Elena. Follow-up question, Doc. Yung friend ko, naabot ng 300 milligram calcium niya. Ano kayang dapat gawin? Salamat, Doc. Well, pwede naman pong bawasan ang kanyang mga iniinom. 3,000 po pala, Doc. 3,000 Oo. milligram po. Babawasan na lang, pwedeng mga once a week na lang iinumin ito. Okay po. Once a week na lang po, Doc. So, okay na po, Ma'am Ellen. And then, ito po yung last na po na question natin, Doc. Yung pagkakaroon po ba ng food allergy ay sanhi din po ng pagbaba ng immune system? Yes. Ang taong maraming mga allergy ay mahina ang resistensya. Oh, so yun po. So, nasagot naman po ni Doc lahat ng mga Partner, pwede last na lang, partner. Ay, sige, May isa pa sa FB Live, humabol, Doc. Ito po kay Ma'am Rosalina Macas. Doc, ano po ba product na pwedeng gamitin kapag may diabetic daw po? Thank you, Doc. Diabetes natin, di syempre total health pack para kompleto siya. May pang-cleansing na siya meron din siyang sustansya at meron din siyang fiber. So, kompleto dapat. Thank you, Doc. Oh, ayan mga partners. Okay, Doc, mukhang naubusan na po tayo ng oras and pwede nyo naman pong ma-reach si Doc sa kanya pong number. Tama po, Doc?
Sa, Hanapin na lang sa messenger yung pangalan ko. opo. Nakasulat naman, no? Edwin Yes, Doc. Adrian MD, para hindi na tayo mag-load. Saka ano po, Doc, para ano po nila yung mga additional po na details ng mga tanong po nila. Kasi mahirap Opo. pong sumagot na hindi po complete yung details. Opo, opo. Tama po. Yun po. Okay, Doc, mukhang ayan, naubusan na po tayo ng oras. And as usual po, Doc, bago po tayo magtapos, baka may gusto po kayong parting words sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayong gabi. Well, marami tayong mga pinagdaraanan ngayon, ano? Marami tayong mga concern. Pero kapag ang kalusugan na talaga, ang problema sa kalusugan ang dumating, lahat ng bagay parang nababaliwala. So ibig sabihin, yung pag-aalaga ng ating kalusugan dapat primera sa ating concern, no? Huwag nating babaliwalain, huwag nating iti-take for granted. Huwag tayong kumakain ng kumakain lamang ng hindi naman pala makatutulong sa ating katawan. Kinakain lang natin dahil available, pampabusog, laman tiyan, etc. Huwag din tayong tatamarin sa pag-ehersisyo kasi inisip natin mainit ang panahon. Yung paglalakad is one of the best exercise, lalo na kung naglalakad tayo na may bit-bit tayo na maliit na dumbbell na ating tinataas-taas sa ating balikat. Napakaganda po yun. And last but not the least, syempre ipagpapasa Diyos po natin ang lahat ng bagay. Yun lang. Okay, so ayan po, once again, Doc, maraming salamat po at hanggang sa susunod po, Doc, na mga webinars pa po natin. Salamat din po. Thank you, Doc. God Bye bless. po.